Pag-usapan natin ang tamang paggamit ng mga salitang sila, sina, nila, at nina. Una, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng sila at sina. Ang sila ay ginagamit bilang panghalip panao na maramihan na tumutukoy sa mga tao o bagay na pinag-uusapan. Halimbawa, sila ay naglalaro sa parke. Ngayon naman, ang sina ay ginagamit bilang pantukoy sa pangalan ng mga tao na maramihan. Halimbawa, sina Juan at Maria ay magkaibigan. Narito ang ilang halimbawa para mas malinaw ang pagkakaiba ng sila at sina. Sila ay nag-aaral sa eskwelahan. Sina Pedro at Ana ay magkaibigan. Tandaan, ang sila ay ginagamit kapag tumutukoy sa mga tao o bagay na hindi pinapangalanan. Habang ang sina ay ginagamit kapag tumutukoy sa mga tao na may pangalan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang nila at nina. Ang nila ay ginagamit bilang panghalip panao na maramihan na nagpapakita ng pag-aari o kaugnayan. Halimbawa, ang mga laruan nila ay nasa sahig. Ang nina naman ay ginagamit bilang pantukoy sa pangalan ng mga tao na maramihan na nagpapakita ng pag-aari o kaugnayan. Halimbawa, ang proyekto ni Juan at Maria ay natapos na. Narito pa ang ilang halimbawa para mas malinaw ang pagkakaiba ng nila at nina. Ang bahay nila ay malaki. Ang proyekto ni Ana at Liza ay matagumpay. At yan ang tamang paggamit ng sila, sina, nila, at nina. Paalam!